Magulo kamakailan sa dalampasigan ng Sitio Marabon sa Balabac, Palawan. Nung na-corner ng mga residente ang buwayang ito na nasa 2 dipa ang haba. Ang lalaking ito, iniangat pa ng walang katakot-takot ang buntot ng nakataling buwaya. Pero ang nakataling buwaya, nagpumiglas. Nakawala ito at hinabol ng mga residente. Asal! Maglangog-langog pa kamo! Nagtakbo po siya sa akin yung harapan po. Mahuli pa kaya nilang muli ang buwaya o sila na ang aatakehin nito? Matagal nang binulabog ng tao ang kanilang teritoryo, kaya sila naman ang tila Romeresbac ngayon. Nagsimula raw ang lahat habang naglalaba si Redska. Napatingin po ako sa pantalan. Nakita ko po na parang may lumulutang na kahoy. Ang inakala niyang kahoy, isa na palang buwaya. Napasigaw po ako na buwaya, buwaya. Kaya ang magkakapit-bahay na alarma. Bagamat kilala ang Balabac na pugat ng mga buwaya, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na may napadpad na buwaya sa kanilang sitio. Malayo raw kasi sila sa mga bakawan kung saan madalas talagang namamataan ang mga buwaya. Natakot po ako para sa mga bata na bakit po makagat sila. Ang grupo ng mga mangingisda na kinabibilangan ni Carling, naglakas loob na hulihin ito. Ginawan lang po siya ng patibong na selo. Inamat-amat po yung tali na palubog doon sa part ng ulo niya. Pagkatapos pumasok na po yung lubid, nakuha na siya. Tinila po namin patabi. Sa tansya nila, ang haba nito nasa 2 dipa. Kaya niyang lunukin na 14 anyos na bata. Ang lalaking ito, walang katakot-takot na iniangat ang buntot ng buwaya. Pagkahagis po ng tela, nagugulat po siya. Nagluag po yung tali na yon. Bigla na lang po siya bumangon. Nagtakbo po siya sa akin yung sa harapan po. Ang mga nasa dalampasigan agad nagsipulasan. Asal! Maglangog-langog pa kamo! Sumakbo kagad. Ang nagulantang namang buwaya nakatakas papuntang dagat. Nasaan na kaya ang buwayang gumambala sa Sitio Marabon? Sa loob ng ilang henerasyon, ang buhay ng mga tiga-Sitio Marabon umikot sa pagtatanim ng seaweed o agar-agar sa karagatan. Kaya nababahala sila ngayon na sa dagat kung saan sila naghahanap buhay, narating na rin ng buwaya. Nagkaroon na po kami ng trauma dito sa amin. Kasi iba, natakot na rin palaot. Ang katakutan ko po, ang bahay namin malapit sa dagat ganito, ang playa. Matakot po kayo baka bumalik dito. Hindi namin alam. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balabac, ang nakitang buwaya, isa raw saltwater crocodile. Galing siguro sa mga iba-ibang lugar dito ay siguro kulang sa pagkain kaya napadpad doon. Mula nung nangyari ang insidente, lagi na raw may kasama si Sally sa tuwing nagtatanim siya ng agar-agar sa laot. Lagi rin daw silang may dalang tulos o kawayan. Proteksyon lang, pang takot lang sa kanya. Ngunit
Samantalang sa Palawan, may namataan kamakailan na buwaya. Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, Sarangani, habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang na-videohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Sa 20 katuig na ko na pangisda, katupig yun ako siya nakitan na naibuaya day dire. Agresibo sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag-a-arc ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin ay akin ito. Susunod na! Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, Sarangani, habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang na-videohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Lumalangoy sa gitna ng Sarangani Bay. At nung sinubukang mas lumapit pa ng drone, ang buwaya lumubog. Ang nakakuha ng video, ang Ecosystem Management Specialist ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Sarangani na si Gary. Hindi naman siya nagulat, pero nagtaka lang din kung bakit meron pong buhaya dito. Pinag-verify po namin yung drone footage sa mga expert, saltwater crocodile po. Agresibo sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag-a-arc ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin ay akin ito. Bago pa man nakuhanan ng drone, ang mangingisda sa lugar na si Mang Juyjoy, naka-face-to-face na raw ang naturang buwaya na inakala niyang piraso lang ng kahoy na palutang-lutang sa dagat. Sa 20 katuig na ko na pangisda, katupig yun ako siya nakitan na naibuaya day dire. Diyan ako siya nakita. Nya paingon siya diri sa kabatuan ng tud nawala siya. Siyempre nahadlok mi sir kay naimi mga bata mga ligo diri sa dagat. Unta makuha ang buhaya. At hindi raw ito ang unang beses na may namataang buwaya sa Sarangani Bay. Una na raw silang may nakitang palutang-lutang din na buwaya sa karagatang sakop ng General Santos City nitong August 27 at September 1. Atong doolon, nawala. Tutukuyin pa natin kung anong dahilan baka sila nandirito. Meron tayong mga protected area rangers, ipagbigay alam sa kanila na mayroong mga ganong sighting. Samantala, 2 linggo matapos ang naunang engkwentro sa buwaya sa dalampasigan ng Sitio Marabon sa Balabac, Palawan, muli raw itong namataan sa kanilang karagatan. Nagbabangka po kami. Sabi ng anay ko, may buhaya daw. May buhaya. Pagkatingin ko, lumubog po siya. Ang naispatan niyang buhaya, meron na raw kasama. Nagpanig na po kaming lahat. Dinigilan po kami ng buhaya, malapit na po kami sa maraming bahay. Sa tingin namin, yung buhaya na yun, baka yun din po nakita namin noong July 30. Minabuti ng pamunuan ng barangay na hanapin ang buhaya. Pero bigo sila. Kung may nakita sila mga buhay, nagsabi-sabi sila sa mga pulis, sa mga kapitan. Paalala ng MENRO o ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balabac, may sinusunod na protocol sakaling may makitang buhaya sa wire. Sabi nila, takpan ang matang buhaya para hindi sila makita. Pero para sa akin, parang hindi tama eh. Ganon yun, na self-defense ng buhaya, dapat pabayaan muna kapag walang authority para hindi mamutake sa mga tao. Marami ng population ng buhaya, mahirap na sila naghanap ng pagkain. Lumapit na doon sa kabahayan kasi marami doon ng mga mabulok na yung karne o isda. Ang balak po namin huliin yung buhaya, isosurrender po namin sa Puerto Princesa po, sa mga crocodile farm po. Huwag na lang huliin nila, pabayaan na lang, huwag na lang digalaw para hindi mamutake sa mga tao. Ganun ang nature ng buhaya. Kapag mayroon nakita nila, automatic sila mag-report sa amin sa kinakukulan ng mga authority, municipal government, makuha kaagad ang buhaya. Sa mga nakalipas na buwan, tila sunod-sunod ang sightings ng mga buhaya. Kahit pa sa mga lugar na dati naman, hindi sila roon makikita. Siguro, paraan din nila ito para ipaalam na ang bundong ito sa kanila rin. Teritoryo rin nila. Nakabuloy na!